Bakit nga ba nangalabasa ang bansag sa mga bokya sa klase o sa exams? Gayong ang kalabasa, napakasarap at masustansyang gulay. Kung kakain lang ng mas marami nito ang ating mga kabataan, tsak na tatalino sila at sisigla. Matagal nang hindi na kanin at isda ang staple food o karaniwang pagkain ng karaniwang Pilipino, kundi noodles. Mas abot kaya kasi ang presyo. 7 pesos ang pinakamura ngayon. Nakakabusog na parang kanin. May sabaw pa. Hindi na kailangan pa ng ulam. Yun nga lang, pwede pang dagdagan sana ang sustansyang dulot nito. Kaya naman ang gobyerno, inilunsad kamakailan lang ang squash noodles. Noodles kung saan ang harina hinaluan ng kalabasa para raw mas maging masustansya. Dito sa Benguet State University ginagawa ang squash noodles. Ang presyo, 34 pesos lang kada 240 grams. We push them, yung mga bata, to eat canton noodles. It would be one source of vitamins. Ang kalabasa noodles, mayaman sa vitamin A, pampalinaw ng mata at panlaban sa mga sakit. Mainam para sa mga bata, lalo na yung mga nangangalabasa sa klase. Ayon sa Department of Education, isa ang Pleasant Hill sa mga elementary schools sa National Capital Region na may low performance rate. Ibig sabihin, ang mga bata rito nangangailangan ng tulong para madagdagan ang kanilang dunong. Siyempre, because of their economic status ng family, so ginakain nila hindi ganun kasustansya. Kaya it really affects the performance in school. Sa report cards ng mga estudyante, kitang-kita ang pangangalabasa nila sa exams. Sa aming paglilibot, napansin nga namin ang pagiging matamlay ng grade 3 student na si Nancy. Ang pangalan ng tao sa... Nakakain ba kayo ng gulay, ng mga iba pang pagkain? Sa pag-asang baka makatulong sa mga bata ang masustansyang pagkain, pinakain namin ang mga estudyante ng Pleasant Hill Elementary School ng kalabasa noodles. Sarap na sarap ang mga bata. Anong lasa? Ngunit hindi lang pansit canton ang alternatibong luto para sa kalabasa. Dito sa La Piscine Resto Bar sa Davao City, matitikman ang iba't ibang mga putahen ng kalabasa. Ang gagawin naman natin ngayon is the prawn squash pasta, kalabasa na spaghetti. Igigisa muna ang kalabasa sa bawang at olive oil. Ilalagay sa blender upang madurog at maging pino ang kalabasa. Ito ang gagawing spaghetti sauce. Sinahugan ng pampalasa, Yung pasta. konting gatas, keso, Kung tuyong-tuyo siya, inilagay ang hipon bilang toppings. Heto na, ang prawn squash pasta. Pwede rin gumawa ng squash soup, squash cheesecake, at squash macaroons. Hindi mo talaga actually maglasahan yung kalabasa. Medyo maanghang, masarap. Sa panahon ngayon, kailangan nating maging malikhain sa mga pagkain para mapunan na rin ang
ang kakulangan sa nutrisyon ng maraming bata. Kailangan maging creative din yung mga magulang sa pagbibigay ng gulay kasi mahirap ipakain din yung gulay sa mga bata. Pwede rin silang kumain ng ibang alternatibo na merong laman na gulay na yun. Pero saan nga ba makikita ang pinakamalawak na taniman ng kalabasa sa Pilipinas? Dito sa Barangay Kulaman, sa Bukidnon. O galing tayo dyan sa may tubig, papunta dyan sa may kawayan, malayo. Si Nanay Virgie, may 35 ektaryang taniman ng kalabasa. Yung magtanim ako ng ibang gulay, na minamahalas ako dyan. Pero pag kalabasa ang tinanim ko, talagang palagi akong makaganansya. Nang dahil sa kalabasa, napag-aral ni Nanay Virgie ang lahat ng kanyang mga anak, nakapagpatayo ng magarang bahay, nakabili pa ng sasakyan. Ang paborito niyang luto ng kalabasa, pinakbet at ginataan. Itong vitamins ng kalabasa ay maganda rin para sa mata. Kasi ako, 67 years old na ko, hindi pa ako nag-antipara. Pero hindi pala lahat ng kalabasa kinakain. Dito sa Barangay Carmen sa Baguio District ng Davao City, malaki as in malaking negosyo ang kalabasa. Ang itinatanim dito, giant squash. Katumbas ng 5 ordinaryong kalabasa. 22 kilos yung giant namin. Ito siya. So, mabigat na siya doon. Nito lamang nakaraang taon, sinimulan nilang itanim ang giant kalabasa dito. Pag Halloween, mayroon kami tinatawag na yung parang ginagawa namin na curve na palagyan ng mga mata. So, yun ang ginagawa lang talaga para makita sa mga tao na kahit dito sa ating bansa, mayroon talaga ganyan na squash na tinatanim natin. Ang buto ng kalabasang ito mula pa sa Holland. Sa loob ng 3 buwan, namumulaklak at tutubo na ang prutas. Hanggang sa lalaki ito ng husto. Ang pinakamalaking kalabasa may bigat na halos 80 kilo. Pinarangalan pa ito noon lamang nakaraang taon ng Department of Agriculture bilang Best Agricultural Harvest for 2007. Ang mga kalabasang ito naman, ginagawang panakot kapag Halloween. At ang mga ito na tinatawag nilang gourd, ginagamit namang pang-display o pang-dekorasyon sa mga bahay at kusina. Hindi man ito binubusog ang tiyan, nakakabusog naman ng mata. Dahil na rin sa humihirap na buhay ng Pilipino, napipilitan ng marami sa atin na bawasan palalo ang gastos sa pang-araw-araw na pagkain. Pero kung tutuusin, kung may tanim lang tayong masustansyang mga gulay sa ating bakuran, katulad ng malunggay at kalabasa, wala dapat magugutom na Pilipino.